Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Samahan niyo ako sa video nito at magpapalinis naman tayo ng septic tank dito sa ating pinagtatrabahuan sa bahay ng amo namin. At ito nga, dumating na yung kanilang truck na panghigop para dito sa septic tank. At medyo alam niyo na pagka ganyang mga septic tank may amoy talaga yan, kasi tabi po sa mga kumakain yan, dahil magpapakita natin ngayon yung kanilang pagpapahigop dito sa septic tank ng aming amo. So yun nga guys, samahan nyo ako sa video ito, sa panibagong video na to, para may pakita ko sa inyo yung iba't ibang trabaho namin dito sa abroad bilang isang maintenance electrician, pati pag-assist sa mga ganitong bagay ay ginagawa natin as maintenance dito sa bahay ng amo namin. So kailangan i-assist natin sila. At kung bago pa lang sa aking YouTube channel at hindi ka pa nakasubscribe, please mga idol, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel upang makapaghatid pa tayo ng maraming video na katulad nito. At kung nakasubscribe na kayo, huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload natin. So yan guys, panoorin nyo lang hanggang dulo yung ating video. So yan guys, at kabababa lang natin, katapos lang natin na mag-assist dun sa dumating na na truck, kasi pinalinis yung mga bayara o yung mga septic tank dito sa bahay ng amo namin. So ngayon may tawag naman tayo at pinasamahan sa atin yung yung naglilinis ng ng aircon. So, antay lang ulit tayo ng tawag para sabihin sa atin kung pwede na tayo umakyat dun sa rooftop para samahan yung ibang lahi na maglinis ng air condition. Bali, kontratan nila to. So, i-assist lang natin sila. Magbabantay lang tayo. Tapos, gagawa natin yung report. So, yun guys, agkawan mamaya pag nasa rooftop na tayo. So, yun guys, nandito na tayo sa Suto. At medyo mainit na. So pinatitingnan sa atin yung naglilinis kasi kailangan may magbabantay dito. Time check tayo 11:12. So ito, bantay muna tayo dito sa Suto. Bali kalahati pa lang yung natitira niya rito kasi solo lang siya Dapat dito, mga 4 na tao, pero tinitira lang niya ng isa, kaya hindi masyadong maganda yung linis. Yung niya, water pressure niya, sira. Kaya hose lang yung ginagamit niya. Pero dapat hindi ganun. So guys, yung kanyang sira. Hindi niya ginamitan ng pressure. So ito na kanyang natira. Yan. Sabi ko magsuot siya ng sapatos kasi nakayapak siya. Mamaya mabasa yung power supply natin dito, makakuryente pa siya. So yan, punta tayo sa kabilang area. So yan, nandito tayo sa sa kabilang area. Yung masjid. Ito yung AC na pinagpalitan.
dating sa amo namin na unit. Yan. Nakita ko sa loob. So yun guys, dito tayo. Dito natin itong rooftop. Medyo mainit na. Ayan, ito yung Saudi Arabia. Check natin yung exhaust fan, yung pinaka niya, opening niya, kung malakas pa yung hangin. Guys, yan, so ngayon okay pa naman siya. Bale, ito pa yung mga nilinisin niya rito. Ito marami-rami pa, kaya lang solo siya. Saka naman nakatala ng kontrata nila itong paglilinis ng aircon dito lahat. Solo lang, isang tao lang, tapos di pa nila ginamitan ng pressure. Di parang nagsayang lang sila ng ang oras at saka tubig, kasi hindi naman malilinis ng basta tubig lang yun, kailangan may pressure. So din lang natin sila kasi trabaho na rin, bahala sila. Pag hiningan tayo ng report, kung ano lang yung ginawa niya, yun lang yung sasabihin natin. So yun guys, na muna ulit siya. Ito guys yung yung mga ginawa namin nung nakaraang party. Hindi mo na pinatanggal yung mga ilaw dito para sa paghanda sa Ramadan. Yung lipat natin yung kabilang side. Yeah. So yan guys yung kanilang swimming pool pag dito sa taas. So yan yung mga poste na gagawa natin. So yan guys, napakainit. 11:20 ng tanghali ng umaga. Medyo patanghali na, sobrang init na rito sa taas. Wala tayong magawa, trabaho rin natin yan, bantay sa mga kontratista rito sa bahay.
yan nga mga idol, bigla tayong tinawagan ng kaibigan natin, si Bibit. Dahil may problema daw sa accommodation nila. Dahil low voltage yung kanilang panel board doon sa isang flat. So nagpasundo na ako, gaya ko sana na mamasyal ako nung gabi niyan. Pero sabi ko, sige, sundin nyo na ako at titignan natin kung ano yung pwede nating magawa dito sa problema nyo sa accommodation. So yan nga guys, sa video na yan ay nasunduan nila ako dito sa aking trabaho at malapit na kami dito sa kanilang accommodation. One eternity later. At yan nga guys, hindi natin pinatagal. Tinrace agad natin yung problema ng kanilang flat at dito tayo nagpunta sa kanilang cut-off. Ito yung sinauna na kung tawagin ay cut-off. So nakita natin na sunog na yung kanyang wire, yung kulay red. So ngayon, yan nakikita nyo talagang winelding niya na yung kanyang bolt, kaya hindi na namin matanggal. So yan nga guys, sinabi ko sa kanila na kailangan natin na palitan o bumili ng panibagong cable. So yan nga guys, sa punto niyan, iniyaya ko na sila para bumili ng panduksong sa cable na nasunog. Nakita nyo yung hawak ko na meron na tayong sample para mabilis na ang ating pagbili dahil medyo gabi na rin at maghahanap pa tayo ng mabibilhan ng ganitong klaseng wire. Ang size nito ay 35 mm, so kailangan natin muna maghanap ng electrical shop upang maghanap ng ganitong klase ng cable para may duksong natin mamaya. So yan guys, nakabili na tayo din sa kanilang accommodation at nakabili na rin tayo ng cable na panduksong at ang dalawang sleeve para may spare. So yan guys, panoodin nyo sa video nito kung paano natin masosolve yung problema nila. At yun nga, napakain na rin nila ako bago natin simulan itong trabaho. Kaya maraming salamat kay Bibit at dun sa mga kasama niya na nagpakain sa atin. So yan guys, umpisahan natin kung paano natin masosolve yung problema nila. So yan mga idol, makikita nyo, dinuduksungan na namin yung pinutol namin na nasunog na cable. So nalagyan namin ng sleeve at wala tayong dalang crimper, kaya pupukpukin na lang natin siya gamit ang Phillips screw. So yan guys, kung magtataka kayo kung bakit natin siya pinupukpok gamit ang Phillips screw at martilyo, yan yung sleeve na pagduduksungan natin ng cable para maibit siya at kumapit yung kanyang wire sa ating sleeve. So yan guys, nagkabit na natin yung duduksungan at yun naman ang ikakabit natin na yung cable na bilhin natin na iduduksong natin dito sa pinutol natin na nasunog na cable. So yan guys, panoodin nyo kung paano natin tatrabahuhin o mabibigyan ng solusyon ng madalian dahil kailangan na magkapower sila at para gumana na yung mga appliances na sa loob ng bahay.
So yan guys, sa puntong ito ay nilalagyan ko lang siya ng electrical tape. At wala kaming nabili na string. Kasi nung pumunta kami sa electrical shop ay bigla nang nag-adan o nagtawag na ng sala. Kaya lahat ng tindahan ay nagsarado na. So ngayon, electrical tape na lang yung ating ginamit at kinapalala lang natin yung balot. So yan mga idol, pagkatapos nating balutan ng electrical tape ay determinate na rin natin upang mapagana na yung kanilang power source. At para ibalik na rin natin yung supply para dun sa kanilang plot. So yan mga idol, kung makakaranas kayo ng ganitong problema sa inyong power source, ay bibigyan ko lang kayo ng mga ilang tip para masolve yung problemang katulad nito. So ang gagawin nyo lang, ikubuha kayo ng tester o kilometer at testerin nyo lang ng line to line o kaya ay line to neutral yung ating line 1, line 2 at line 3. So ngayon, kung alin doon yung walang reading, yun ang hahanapin natin sa ating main breaker katulad dito sa ating cut-off. At tingnan nyo kung may sunog o may putol yun sa ating wire. Kaya nagkakaroon ng low voltage o kaya ay voltage drop dahil babawasan yung kayang stranded. So ngayon, ang gagawin natin, tingnan natin kung alin yung naputol na cable, kung line 1 o line 2 o line 3 o di kaya mga idol ay maluwag yung ating terminal. So kailangan lang natin higpitan dahil pag hindi natin higpitan yung ating mga tornilyo rito sa ating cable o sa terminal, ito ay mag-iinit hanggang sa masunog katulad ng nangyari dito. Ito ay maaaring overload dahil sa dami ng gumagamit o sa dami ng mga existing wire na ikinabit nila dito sa ating sub panel. So ito nga pala mga idol ay temporary lang at ginawa lang natin ng solusyon para makompleto yung power nila dahil ito ay naka 3 phase. So yung line 3 ay nawala at ito nga yung ginagawa natin na nasunog. So ngayon ang sabi nila pagka nakakuha sila ng pera sa opisina nila ay bibili sila ng bagong cut-off. At siya nga pala mga idol ay in-advise din natin sila na kung maaari ay ma-balance yung kanilang power supply dahil sa dami ng tao sa kanilang combination. So maraming appliances, yung iba saksak lang ng saksak at siyempre wala naman silang alam about sa electrical at sa pagbabalansin nito. At siya nga pala mga idol, naalala ko lang, dati na rin pala akong gumawa rito sa kanila nung ilang taon na rin na nakalipas dahil nag-overload din yung kanilang wire o yung kanilang main cable dahil sa dami ng nakasaksak o sa dami ng gumagamit, nagtitrip palagi yung kanilang main breaker. So ang ginawa natin, nang ginawa natin solusyon, binalance natin, binukod natin yung kanilang mga AC. So yun nga guys, sa part na to ay patapos na tayo at tinaterminate natin yung mga cable na tinanggal natin. Ay, subscribe nga nga ito sa YouTube channel niya. Kasakali. Kasi na yan. Buwan, may ginagawa. Yaw. Tatayo mo.
sige pa. Skip na ganyan. Para pagdating sa screen sa ano, naka-full screen siya. Sige lahat. Tapos di pa lang, nagana pa lang. Tanggalin na rin natin to para mahigpitan. Ha? Tanggalin na rin muna to para mahigpitan. Hmm. Para isang ano lang. May load din eh. Dapat itong makain na. May ano kayo yan? May. Papindili wala. Wala. Di ba pwede ka kay Jeff? Parang maganda yung isang. Ito, gano'n na rin. Yung isa, wala talaga eh, no? Wala. Di ba may nilagyan ka na rito, no? Hmm? Di ba may nilagyan ka na dyan? Hmm. Kasi, may isa nag-aanap eh. Yung maluwag. Ito, direct na itong isang ito eh. Ha? Direct na yung isang yun. Hmm. Ito yan, maluwag na ako.
Basta. Ay, kasama ito. Okay lang yan. Yan, sa yan. Okay na lahat. Wala sila nakasaksak na doon. May mga nakasaksa kayo. Ay, papatay muna nung main. Biglang pasok ng ano. Yung main breaker na dyan, yung item. Ay, patay. Ibay. Testingin na. Ito yung Wala namang sabit eh. So yan nga mga idol, at ako'y inihatid na nila pauwi o doon sa aking trabaho. At natapos na natin yung ginawa natin at nasolve na natin yung problema ng power source nila na nagbo-voltage drop o naglo-low voltage. So yun nga, nakita natin na nasunog yung isang linya at kinailangan na natin na bumili ng pangdugsong dahil hindi na aabot dun sa kanyang terminal. So yun guys, yung ginawa ko kanina ay for temporary lang at pag nagkapera sila ay bibili sila ng bagong cut-off at titignan natin kung tayo pa rin ang tatawagin para mag-install ng bagong cut-off na bibilhin nila. Layo din nun, 1,000 kilometer. So yan nga guys, narito na tayo sa bahay at nagawa na natin yung problema o nabigyan na natin ng solusyon yung problema ng isang kaibigan natin na matagal ko na rin siyang hindi nami-meet. So nagka-problema dun sa kanilang accommodation sa isang plot na nag-voltage drop ang sabi niya sa akin dito. Buti na lang hindi pa ako nakakaalis ng bahay kasi bala kong mamasyal ngayong gabi kasi nga walang pumunta ng extra dito sa Jeddah. So bigla siyang tumawag sa atin at nagtatanong ulit siya kung paano masolusyonan yung problema nila sa kanilang flat. Bale nagbo-voltage drop ang sabi niya sa akin. So nung nakaraan tumawag din siya sa atin tungkol dito sa problemang to. So ngayon may time ako na makalabas. So pinuspon ko muna yung yung pamamasyal natin at tingnan natin yung ating kaibigan upang matignan kung ano yung pwede nating gawin doon sa kanilang problema about sa power supply kasi nag-voltage drop. Sabi ko testerin niya nung ka-video call ko, testerin niya yung line 1, line 2, line 3 pero sabi niya sa akin na testerin niya at yung kulay ay red o line 3 na cable sa main sa panel nila kulang o hindi siya bumapalo ng 220. Pagka finish to page mo siya walang reading yung kulay red na cable nila sa main ng ating sub panel sa kanilang plot. So ngayon nga guys, sabi ko sige punta na lang ako dyan, sundin nyo ako kung may sasakyan kayo at sundo naman nila tayo. At pagdating doon, kinig ko agad yung kanilang sub panel. So nakita natin na voltage drop yung nangyari. Either naputol o nasunog yung ating
nakikita nga doon sanhi ng pagka voltage drop. So bumaba tayo doon sa cut off, tapos binuksan natin yung kanilang cut off doon. So doon natin natuklasan na sunog yung pinaka main, yung isang cable o yung ating kulay red cable sa ating cut off. Kaya pala siya nagbo-voltage drop. Minsan daw may reading, minsan wala. Yun pala, konti na lang yung nagkakapit dahil nasunog na. Ang maaaring cause nun ay maluwag o overload. Kasi may init yung wire niya nasunog. So ang ginawa natin, makikita nyo sa video natin na binuksungan na lang natin. Bumili tayo ng ng sleeve, tapos bumili tayo ng cable na kasing size niya. Ang tingin ko number 35 mili. So namili muna tayo, kaya medyo natagalan tayo at saka tayo bumalik dun sa kanilang accommodation at ginawa agad natin. So pagkatapos nung mailagay yung bagong dugsong na cable, so inobserbahan natin pagkatapos nating mayon yung ating main. So okay naman, yung dating hindi gumagana doon sa plot nila, yung mga aircon, yung ilaw, at may nakita tayo doon na kaya pala hindi may ilaw yung isang ilaw na sa sala, pundi na yung kanilang fluorescent tube. Sabi ko patan na lang nila ng electronics o ng LED. So, wala nang starter para plug and play na lang. So yan nga guys, hanggang dito lang itong video na to, at kailangan natin magpahinga. Time check tayo ay mag-11 na. Ayan mag-11 na ng gabi. So trabaho pa tayo bukas. Kaya maraming salamat sa inyong panonood. At sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. And thank you for watching. See you sa next vlog. Peace out.